Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na tinawagan o kinausap niya si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay sa nangyaring insidente sa North Luzon Expressway o NLEX nung Sabado ng gabi. Yan ay matapos makarating daw sa kalihim yung naturang insidente na kumalat online, sangkot ang isa sa mga presidential sons na hinarang di umano ng convoy ni Governor Fernando. Sa ginawang press conference ng DILG, sinabi ni Remulla na kahit hindi pa raw anak ng Pangulo o kahit sino man ang nasasangkot sa ganitong klase mga insidente ay may obligasyon daw siya na alamin ang naturang issue lalo na kapag involved ang isang local government official. At dahil dito, pinasurrender niya sa Police Regional Office 3 ang lahat ng mga armas na nakapangalan kay Governor Fernando maging sa mga tauhan nito at lahat ng kanyang 4 na sasakyan na nakapangalan naman sa Provincial Government ng Bulacan at yung isa nga daw dyan rehistrado na nasa ilalim daw ng pangalan ng naturang gobernador. Pero dahil nga wala naman daw sila nakitang mali tungkol dito kaya agad din itong inirelease yung armas at mga sasakyan. Pero naggawa naman ngayon ng hiwalay na investigasyon ang Land Transportation Office o LTO kaugnay sa nangyaring quote-unquote road rage incident. Bagay na nagpatawag na sila or nag-release sila ng show cause order sa kampo naman ng gobernador ng Bulacan. Pero sabi din ni Remulla, maraming beses daw sila nakaka-receive ng mga complaints ng di umano'y pang-aabuso sa kalsada ng convoy ng naturang gobernador. Bagay na maringkin ang ginaman ni Fernando sa kanyang pakikipag-usap daw kay Remulla. Pero giit ng kalihim, magsisilbing babalaro ito sa lahat ng mga local government officials na hindi dapat maging arrogante sa kalsada, lalo na ang paggamit ng mali ng kanilang mga convoy. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.